because last week parang hindi kayo same nung, ewan ko kung ba't gano'n yung ginawa ko sa calendar ng MTH ko tsaka ng TF, parang hindi same ng ano no, ng schedule. So, hindi ko i-discuss muna sa inyo yung infancy and early childhood. Isasabay ko na lang din muna kayo dun sa iba pang mga lesson na na-discuss ko sa kanila, which is puberty, adolescence, and the classic parenting style. But, give me time to just move my things. Hold on lang. Give me a minute. Okay. Sino nga ba itong estresyo? Kasi ba't nga ba natin pinag-usapan sa estresyo kanina? Estrecho? Ano nga? How do you pronounce? Estrecho po, ma'am. Ha? Etrecho? Estrecho po. Estrecho. Nag-quiz ka ba? Doon sa long quiz natin? Yes po, ma'am. Talaga ba? Nasaan? Ba't di ko nakita yung iyong grade? Sige. Sige, mamaya natin alamin ang mga bagay-bagay. Maiwan kayo ni Zarel later after the class, ha? Sige. Okay, so hindi na ako lumipat kasi ayokong magturo dito sa faculty room. Online class kasi, ba't ako nandito sa PNU? Ayoko magturo dito sa faculty room ng may ibang faculty, naiya ako. Sobrang shy type, no? Sobrang nasa introvert to. Mali na to. Teka. Okay. Sige, hold on. Let me share my screen. So today we will be discussing puberty, adolescence, and ano nga tawag mo dito? The classic parenting style, no? So, can you just give me like a reaction? Who among you have experienced puberty? Syempre, lahat kayo dapat sasagot ng reaction dyan. Kasi lahat tayo po nag-puberty. Thumbs down kung hindi. Baka naman meron namang hindi at biglang ay, Chelsea talaga ha. Giro talaga ha. Sinasabi ko talaga sa inyo. Ayan. So, hindi kayo nakapag-puberty. You missed your embarrassing moments in your life. And since everybody experienced puberty, I believe all of us has a different experiences, awkward stage. Sabi nga ng students ko, they call it awkward stage. Sabi rin ng students kong iba, parang ayaw na daw nilang balikan kasi nakakahiya. Pero yung iba naman, parang masaya naman po. Parang surprising siya, challenging siya, ganyan. So later, I want to know more about like your experiences, just for those who'd like to share or are comfortable sharing their stories. Sige. Okay. Hirap na hirap ako lagi sa Google Meet, Lord. Let's look at the definition. First off,
puberty. So research says that puberty, it's just a short period, no? Wherein it's between the late childhood, which is around grade 5, grade 6, and the one or the initial entrance of adolescence, no? So maigsi lang tong part na to ng buhay natin, pero malaking changes yung nararanasan natin, hindi ba? So pubescere, ito yung tawag, ito yung pinagmulan ng salitang puberty, which means to grow hairy and hairy, pero hindi naman furman, okay? So hairy, like for the men, you're growing your beard, and then everybody of us, we're growing like underarm hair, and then the leg hair, and then yeah, and any other, diba, sa ating part ng ating katawan. Okay, so this is also the physical transition to adulthood. So, dito yung mga physical changes, yung features mo, yung body size mo, no? Sabi nga rin dito, meron akong mababanggit na this, also involve height, weight, and the changes in fat and muscle content. Now, it also reaches the capacity for sexual reproduction. So, puberty does not only mean that parang it's a gate already open for possibilities of let's say intercourse, although that's part of human existence, no? But it's not just about that. It's not just about that kind of sexual reproduction, but mostly on the sexual changes that the internal and the physical features that change in our body, and how it affects the behavior of human beings, right? And then for girls, our puberty, it hit when we were 10 up until 14 years old. And then for boys, it hits from 12 to 16, no? So kung mapapansin niyo, earlier yung puberty stage ng mga babae. Kaya may mga nagsasabi na this is like, this is science, but it still depends on the real experience or the maturity of the person because of the circumstances and other factors around. May mga nagsasabi na girls have mature early. They are 2 years ahead from the boys. So science says they are, because we start at 10. No? Kaya nga, may mga nagsasabi din na when you get into a relationship, dapat daw, yung mga babae, it's ideal that you get a partner na 2 years ahead sa'yo, if it's an opposite sex, no? So, 2 years ahead sa'yo para at least, kapag kami match mo dun sa maturity ng science, medyo mag-edad na din kayo. Pero again, that's just what they say. It's still based on the reality kung mag-match talaga kayo, di ba? Kahit 10 years pa yung gap ninyo. Di ba? So, it really depends. Okay. Yeah, so as if growing up weren't hard, as you enter the adulthood, you have tons of weird, embarrassing, awkward things to face every day. So I want you to watch this commercial. This is not a paid promotion. Just a commercial para lang makita natin kung ano ang pinagdadaanan ng isang kabataan na nasa puberty stage, and ano ang interventions na nangyayari around that child, no? So we have two main characters here in this commercial, si Mickey at saka si Ate Carla. So I would like you to observe who between these two characters ang mas nagre-resonate kayo, kay Carla o kaya kay Mickey.
galing talaga ni Nikki. Mana kay Mommy. Sige nga, patigil nga, Nikki. Daddy, mamaya na! Excited na kami ni Mami, di ba, Ma? Wow! Oh, Very di good ba? na. Sige. Very good More, talaga more, more. eh. At Carla, dinner time na daw. Nikki, damit ko to eh. Bakit di ka na naman nagpaalam? Ate, pahingin rice. Don't forget to say please, Nikki. Carla, ice cream tayo mamaya. Dad, Yes, baby. totoo po ba na mas favorite mo si Nikki? Totoo? Oo. Favorite namin siyang ka-joke, ka-baking. Ikaw naman, favorite namin ka-video games, ka-movie, at syempre, ka-ice cream. Ano? Movie o video games? Movie! Movie! Nikki, natin gusto mo ng ice cream? Thank you, Ate Carla. So ano yung movie natin later, baby? Ano ba? Alam niyo ba? So, ito lahat. Okay, ayan. So, totoo nga, no, hindi nag-hesitate si Papa. Grabe talaga si Papa. Todo ang pagpapasakit. Ayan. Pero, hindi si Papa ang ating focus for today. Ayan. So, ang focus po natin ay ito mga labs natin ito. Iiyak ba tayo together? Ano bang gagawin natin sabay-sabay? Ayan. Okay. So, ano nga ba yung sasabihin ko? Na-distract na ako. May mga dumating na mga netizens sa faculty. Dami talaga hindi nagkaklase dito. Yung tao, ano nga ba yun? Ayun na nga. Si Ate Nikki, siya kasi Carla. Who among you ang nag-resonate kay Carla? And who among you ang nag-resonate kay Nikki? And bakit? Carla or Nikki lang, walang tatay. Walang mag-resonate sa daddy. Okay, dun lang kay Carla at kay Nikki. Sige, 3 student lang ang aking tatawagin for this afternoon. Carla o Nikki and why? Oo, okay lang, Chelsea. Okay lang. Go ahead, Chelsea. Hello po. Hi po. Hello po. Tama ko mga si narinig kayo ba? Personally, resonate po ako kay Carla. Kasi ako po yung panganay sa aming magkakapatid. And I was raised na by my tita and tito lang po. Hindi po ako pinalaki ng mama and malayo din po ako sa kanila. And my father, di ko po kilala yung father ko. Ayan. And kahit sa birth certificate po, wala akong father. Nag-resonate ako kay Carla kasi nung sa tuwing bumibisita ako sa bahay ng mother ko and yung family niya, pag bumibisita po ako, lalo na ng bata ko, syempre pag bata ka, parang inggitera ka talaga, ganun po. Nakikita ko yung inaasikaso talaga nila, sinusubuan pa ng pagkain, binibigyan ng kung ano-ano, sinusubuan ng breadstick habang nagko-computer. Tapos kapag dating sa akin, parang kaya ko na kasi panganay nga daw po, tapos babae. So parang resiliency is the key, ganun.
So, nag-resonate ako kay Carla kasi yun yung ano, yun yung parang bad side ng pagiging panganay na they rely on your resiliency na kaya mo nang gawin to, kaya mo nang gawin yan, hindi mo na kailangan ng attention kasi nga panganay ka and the likes. Kaya ayun po. Okay, no? So, ang bilang si Chelsea ay panganay, may ganon na, wait lang, paano naman ako? Bakit may expectation? Kailangan, ako din ay kailangan mature na. Pero bata din ako, so kailangan ko ng attention or ng guidance man lang, no? Okay, sige. Mamaya natin i-reflect. Depende sa isasagot ni Janry at saka kung sino pa yung isa pang sasagot. Sige, thanks Chelsea. How about you, Janry? Hello, Janry? Naririnig ba ako? Ayan. Hello, Janry. Naigalaw mo ang baso pero hindi ka namin naririnig. Okay, sige. Maybe while we're waiting for Janry to fix. Ako ba yung nawala? Can you give me a thumbs up just so I know hindi niya hawak ang beat? Totoo. Hindi niya hawak ang beat. Ayan na nga. So, sige lang. Yes, Iza, you're still here. You're counted here. Yun ba yung tamang sagot? Ayun. Okay, sige. Vlog po ata. Ako ba yung vlog? Sige, siguro, Janry, it could be better if i-chat mo ng short lang kung keyboard warrior ka tapos basahin ko, no? So, punta muna tayo sa sagot ni Chelsea. Si Chelsea ay katulad siguro ng iba pang panganay, nung dumating si pangalawa, nung dumating si Bunso, parang, ano naman ako? Bakit parang nawala na yung attention sa akin? Diba? Ako kasi ay bunso, so ang perspective ko ay napunta yung attention sa akin. Kasi hindi ko alam kung paano nung bata ako, hindi ko alam kung paano ako yung feeling ng nawalan ng attention dahil may sumunod sa akin. Kasi wala bunso ako. So, iba-iba yung perspectives na makikita natin dito, no? Una, si panganay na nawalan ng attention, ang isa sa mga, ang unang pagtingin doon ay, ano ba yan? Parang na left out na. At valid yun. Hindi naman natin ika-cancel yung ganung feeling. Kasi maraming nakakaranas nun. Pero ang other side of the coin nun ay, baka kaya ako hindi na masyadong pinakikalaman. Dahil may idea na quote and quote, kaya ko na. Or dahil ate ako, kuya ako. At nasa at least tamang edad na ako, ay baka pwede na akong mas makipagkaibigan na lang muna sa iba, hanapin ng sarili, kilalanin ng sarili. No? Para yung susunod sa akin, siya naman yung katulad yung ginawa sa akin ng mga magulang ko, growing up. Tapos pag dumating siya sa stage or sa age, kung nasan ako ngayon, ganun din. No? Baka mawawala na rin ng masyadong sa kanya yung kanyang mga parents. Kasi nga, andun na rin siya sa age ng okay, allowed ka nang lumabas, makipagkaibigan, at kung ano-ano pa. So, yun yung dalawang perspective doon. Yung sa bunsong perspective, to be honest, just so you know, minsan akala natin na pag dumating si Bunso, mapupunta sa kanya yung attention. Yesterday, I have a student na nag-share. Bunso siya, so she thought na mapupunta sa kanya yung attention nung nag-grow up siya. But apparently, napunta pa rin, nag-focus pa din kay panganay. So, sa utak niya, bakit parang
bakit pa ako ginawa? Hindi na naman pala ako kakausapin, hindi naman pala ako pakikialaman. So, may ganun palang idea. And just so you know, parang rare yung ganung experience. Kasi nga, usually, pag bunso, nasa kanila yung atensyon. Diba? Rare yung ganung experience na yung bunsong yun ay wala sa kanyang attention. So, may mga ganong issue. Pero ang iba pang perspective doon ay si bunso sa kanyang pagtingin ay baka hindi siya ang favorite. Hindi dahil lagi siyang kinakausap, lagi siya inaalagaan, favorite na siya. Pero sobrang idol niya si ate, si panganay. Sobrang idol niya si kuya, si panganay. To the point na minomodel niya, ginagaya niya lahat ng ginagawa nila. Kung mapansin niyo, kung meron kayong mas batang kapatid, parang lagi niya kayong ginagaya, di ba? Lagi niya kayong kaparehas, lagi niya kayong kung saan kayo, nandun din kayo. Some of the panganays, annoying na for them. Ano ba yan? Dikit man, dikit to. Ganun. Pero some of the panganays, gusto nila yan kasi malambing, ganyan-ganyan. So, what am I saying here? Valid lahat ng experiences natin, kung panganay ka man, pangalawa ka man, gitna man, or bunso. Diba? Ang interesting doon ay lahat tayo dumadaan sa puberty stage. No? Yung mga panganay, unfortunately, nauna lang kayo talagang dumaan ng puberty stage. So, ibig sabihin, wala kayong ibang susundan. Walang magsasabi sa inyo ng paano unless makipag-close ka lalo sa parents mo. Or unless may kasama kang pinsan na mas matanda sa iyo sa loob ng bahay. Diba? Pero kung wala, you really have to go through puberty. Nang ikaw talaga, you enter the door of puberty by yourself. No? Kasi nga, ikaw na una eh. Diba? Ang advantage lang nun, yung sumunod, alam na niya. Kasi ito yung pinagdaan ni ate, ni kuya. Lalo na yung bunso, alam na niya kasi 2 na, 3 na yung after her or him. Diba? So, pero ang fact doon is lahat tayo dumadaan ng puberty. Hindi ba? So, pagdating kay Ate Carla, so dun sa commercial, although medyo, si daddy, medyo nalito tayo kay daddy na, favorite mo din siya. So, ang takeaway doon ng isang student ay na-appreciate niya yung ginawa ni Daddy for Ate Carla kasi nakita niya yung small things na favorite ni Ate Carla. Yung akala ni Ate Carla na walang pumapansin sa kanya. Pero sabi ni Daddy, di ba, favorite ka namin. Kasama sa movie, tsaka mag-ice cream. Yun ba? Ang mga favorite, nakalimutan ko yung mga favorite nila. Ayan. So, ayun. So, di ba parang akala mo, yun din, isang perspective din yun. Akala mo parang di ka na napapansin. Pero, nakikita pala nila yung small things. Minsan maganda rin yung, meron din akong isang student, sumagot siya na parang, kung hindi, panganay ko, pero hindi naman na po nila ako masyadong pinapansin. Pero, growing up, parang tinanggap ko na lang po. So ngayon, meron na po akong sariling business, independent na po ako, kaya ko na po yung yung i-finance yung sarili ko. So may ganong maturity, no, na mula doon sa experience na yun. So the decision will actually really come from us, no? How are we going to respond to the situations where we are in, and kung tatanggapin natin yung negatively at maglulungkot-lungkutan, pwede naman maglungkutan at a certain moment. Pero bounce back tayo. Diba? Bounce back tayo kasi syempre ito yung mga gusto natin maabot, ito yung pangarap natin. Ayaw naman natin na forever nakatira lang sa bahay, tapos pinapakain lang tayo. We want our own money. We want, yung simple na lang, we want to buy our own things. Diba? And how are you gonna do that? You really have to bounce back and continue with life. Diba? So, yun. So that's the fact. And marami pa tayong pag-uusapan yan later. So going back to puberty,
I hope we get to appreciate these different lenses that we can use as we grow up. Not only, of course, you experience puberty, you experience the adolescence. Some of you are still in this adolescent stage. Some of you most of you are already in the early adulthood stage. So I hope you get to appreciate these different lenses that we can use to look at things in a macro perspective way. Okay, so heart react tayo ulit or thumbs up tayo ulit kung meron kang embarrassing moment in your life during your puberty. Isang tao lang. Yan, 2, 3, 4. Sige, let's think about it. Meron ako niyan. Pero, nung kinento ko siya, parang hindi pala siya masyadong embarrassing kasi mas embarrassing pala yung kwento ng iba kong students. But anyway, I'd like to ask some of you who are comfortable sharing, no? Kasi sometimes yung embarrassing moment natin, hindi pa talaga tayo hindi pa natin na-overcome or na-process talaga yan. Kaya parang hindi siya shareable. Pero some of our embarrassing moments, pwede na siguro siyang i-share. No? So, sino sa inyo, kung meron man, would like to share one embarrassing moment na pwedeng i-share. And then, yung intervention na nangyari or kung may nangyaring intervention, no? Meron bang person na tumulong sa'yo para lumabas dun sa embarrassing moment na yun? And sige, Iza, you were raising your hand. Good afternoon po. Magre-recite po ako kasi babawi po ako pasilit. Ayun po. Di ba pag nung nag-start na po yung puberty age ko, na ko po talaga na super heightened nung emotions ko. Tapos, sinakto pa po ng nanay ko na binigyan niya ako ng gadget ng mga panahong yun. Tapos nag-away po kasi kami ng friend ko. So, syempre po at that, parang ko alam kung paano po i-handle yung emotions ko ng maayos. Kadami-dami sa tapos kalimutan ko na po yung past ko ngayon, so hindi ko na po siya ma-delete. And sobrang daming cringe posts po talaga doon na nadala ng emotion. Kung meron man pong tao na nagpigil, wala po. Nung nalampasan ko na po tong stage na to, I mean, malapit ko pa naman po siya malampasan kasi kaka-19 ko pa lang po. Sabi ko po, wow, sana napigilan ko yung sarili ko before. Ayun po, ngayon po nakalock profile na ako, tapos nakadelete na po lahat ng post ko, di na po ako nag-shared post kasi ayoko na po siyang maulit. Yun lang po, thank you po. Thank you, Iza. Before I call January, I think kwento din yun ng isa kong student na it's not about actually the physical appearance but actually the action. Nakakahiya minsan, no? Kasi ang dami-dami natin ginagawa na magiging part pala siya ng history ko. Tapos nakakahiya pag binalikan or pag may nakakaalala, no? So, I think that's also part of the embarrassing moment. January, go ahead. Good afternoon po. Audible na po ba ako? Okay. So ito, mga early puberty stage po siya. Around mga grade 6, ganun. Patapos yung school year. Tapos, nakuha po akong parang, yung mini-me teacher, ganyan. Student mini-me teacher. Hindi ko alam ang random ng pagkuha sa akin. Tapos, parang science teacher siya, ganun. Matinuturo niya sa amin, pero science teacher siya. Tapos ako, as someone na open for opportunities, go lang. Tapos, nung nasa class, tapos nag-practice ako kung paano magturo, ganyan. Tapos nung hindi niya naman kasi sinabi sa akin yung topic. Ang topic pala is about the sexual reproduction of butterflies. Tapos, parang ang strategy ko kasi, ang pre-practice ko is, babasahin ko, ta-translate ko sa Tagalog para mas maintindihan ng mga students. Tapos, ang explicit kasi ng parang details doon na the butterflies will mate, ganyan-ganyan. Tapos ako, hindi ko na alam kung paano siya translate. Tapos, ayun, nagpapanik na ako. Tapos, parang may nasabi akong hindi maganda na ayun yung,
parang ayun yung translation ng equivalent sexually explicit term sa English kasi medyo hindi naman kasi pag English, di ba? So tinagalog ko siya. Tapos sabi nung teacher sa akin, okay, stop. Tapos ayun, I was like natulala na lang ako. Tapos nung siya na nag-take over, iniisip ko, Shems pa. Tapos yung mga bata, like nakatingin sila, parang clueless, like parang sila, like parang, ano pinagsasabi nito? Tapos, ayun, ako pa rin nung second day, pero this time, I made sure na nag-research talaga ako ng appropriate words for teaching. Pero hindi ko naman kasalanan niya yun. Kasi hindi niya talaga sa akin sinabi na ganyan yung topic. And siguro po, kung medyo mas recently lang, nung nag-audition po ako sa Thespian, kasi hindi naman ako theater kid, hindi ko naman alam na over the top sila, ganon. Tapos, unprepared na ako nun. Sumama na ako kila Dave nun, sabi ko, okay, sige, tara pa. For funsies lang, ganyan. Tapos, kung anong pinagagawa ko, sumayaw-sayaw ako. Tapos, ako na on the spot. Tapos, to the point na pinagsayaw nila ako ng parang improv dance. Tapos, gumapang-gapang ako sa sarili ko. Tapos, like kung kasing props na meron daw. Tapos, ayun nga. Pero after naman nun, parang nagkaroon naman ako ng clarity na, okay lang naman, to embarrass yourself. Kasi, ewan ko, may nakita kasi ako na parang it makes you feel alive kapag napapahiya ka, kapag feel mo kasi embarrassment is a human emotion din na parang we need to explore ganyan. So ayun, kapag natakot ka to make a fool of yourself, just go outside and ayun, make a fool of yourself, literal, like kung anong gawin mo dyan kasi at the end of the day, people actually don't care. And makakalimutan din nila yon in the long run. Yun lang. Yeah. That's correct, no, January. So alam niya na so natanggap ko ba sa Thespian? Yan ang tanong. Ayun nga po eh. Like parang lahat ng kayang ginawa ko is hindi pa rin. So like, lalo kong naiya. Baka hindi talaga para doon. Baka merong ibang org, no, na like pwedeng magbukas for you. No? So hayaan na natin doon si Isa at si Dave. Doon sila na ang bahala doon mag-arte-arte doon. Ayan. So, I remember Chelsea before I called you. Naalala ko lang, ito hindi to puberty. Siguro adolescence stage to. Kasi college ako noon. Tapos sa psychology kasi kailangan naming sumali na. Ngayon ko lang naalala, ito pala isa sa mga embarrassing moment ko na ayoko nang babalikan. Pero ikikwento ko kasi kahit hindi. Okay. So, kailangan sumali kami sa mga anek-anek, sa mga ganyan-ganyan, sa mga organizations. Ako ay dancer talaga. So, kahit na pumikit ako, kaya ko talaga sumayaw. Sumali ako singing. Kumakanta din naman ako. Pero hindi mga parang Jessica Sanchez. Hindi mga ganun. That, lang, yung normal lang kanta lang na pang kwarto, pang bahay. Tapos, nagka-choir din ako, pero alto. Tapos mali yata yung piece nung kanta na pinili ko nung nag-audition ako. So throughout the audition, nakapikit ako. Tapos sabi nung nakapikit ako. Tapos, reflection ni Christina Aguilera. Tapos sobrang kaba ko, nawalan ako ng hangin. Tapos, after syempre nag-fail yung audition. Tawa. Tapos after nung audition, sabi ng mga kaklase kong bully, sabi nila, alam mo, di ba nakapikit ka all throughout? Muntik na kami umalis. Pero pagdilat mo, ikaw na lang yung nandito. So, kakahiya pa na yun. Di ko na inulit. Hindi na ako ulit nag-audition kahit saan kantahan. Pero natanggap pa din ako sa choir. Kasi nga alto ako. Anyway. Okay, Chelsea, go ahead. Embarrassing moment syempre, as an extrovert din, at aside, sobrang dami ko pong embarrassing moment. Siguro first, nung grade 7 po kasi ako, parang, di ba 2019 po yun, 2019-2020, ganun. Normal yung pagpo-post ng mga epic pictures po. Ganun. Tapos, parang,
lately, kapag lumalabas po siya sa pag lumalabas siya sa Facebook memories, makikita ko po yung mga mukha ng mga ng mga klase ko, makikita ko yung mukha ko nung na-epic po. Parang, hindi po pala siya nakakatuwa. Tapos, pangalawa po, kasi, di ba pag nasa puberty stage ka po, feeling mo you're at the height of your emotions, ganon. Parang kapag nakita ka ng someone na pogi, parang, hala, love ko na siya, ganon. Tapos, hindi mo ka tumawa. Tapos, tawag dito. Ang nangyari po nun, like, may crush ako na isa. Tapos, 2 beses ako nag-confess sa kanya. Tapos, 2 beses din siyang rejected mo. Tapos, every time na makakala ko siya, parang sabi ko, alam mo, ako nagka-crush dito, mukha siyang pugo. Tapos lately lang, ma'am, ngayong term lang po talaga. Ayun, 12:00 na madaling araw, nag-start yung enrollment. Di ba? Tapos sa GC namin ng bago kong block, parang nagchat-chat sila. Nakwento ko sa kanila to, ma'am. Nagchat-chat sila dun sa GC ng bago kong block, ma'am. Tapos ako parang, ay, sige, nagchat sila, join ako. Kasi nahihirapan daw sila mag-enroll. So sabi ko, hala, sige, join ako sa chat, kaya may ganyan. Tapos nagsabi lang ako, ma'am, nagsabi lang ako na, ala, ako din po, hindi ako po makapag-enroll. Baka po pwede natin i-email yung URO bukas. Hala, wala nag-react man lang. Wala man lang nag-reply. Tapos yung susunod na chat sa akin, bigla may heart na sila. Parang, okay po, di na po talaga ako magiging friendly. Kasi parang, nakakahiya po. Ako lang yung walang heart doon. Yun lang po. Okay, thank you, Chelsea. So ngayon, alam mo na ayaw ka ng new block mo. Hindi, joke lang. Hindi. Joke lang yan. At least, extrovert naman kasing energy. Pero, siguro, hayaan mo lang yung hindi sila mag-react doon. Kasi nga, baka, wala naman silang, di ka naman kasi pa nila kilala, di ba? So, pakalala ka pagdating ng inyong face-to-face. Ayan, so para makita nila na, kareact pala to siya. Kasi, marami siyang sinasabi, marami siyang sinishare, bagay-bagay. Grabe ka, Jiro. Joke lang yun, ha? Okay, ayan. So, ang dami nating, embarrassing moments at minsan hindi lang siya puberty nangyayari, no? Madalas siya nangyayari, hindi lang puberty. And I think the thing that we can do is to actually learn from it, no? Para hindi na maulit yung kahihiyan na yun. But why do we need to understand this? Kasi yung mga magsa-secondary teachers dyan na aabot dun sa mga magtuturo ng mga estudyante na dadaan ng puberty stage, I think yun yung kailangan ninyong aralin kung paano mag-respond, paano sila kausapin, paano silang hindi mapapahiya sa klase. Diba? So, I think that's how we should look at these things, no? Sige. This last slide for puberty stage before we go to adolescence, let's look at the quite anatomical related na mga concepts about puberty. So technically, puberty is what happens here. There's too much hormonal changes, no? So, saan nanggagaling yung hormonal changes na yun? It's all in our head. So, that's a metaphorical statement, but it's actually literal because there's a pituitary gland in our brain and literally it's in our head, di ba? So, the pituitary gland is just a small part of our brain. It's like a pea size. Siguro, maybe it's like an inch or maybe smaller. So, but maybe an inch. Depende kung gaano kalaki yung pea, no? Pero maliit lang yung pea, eh. So, it's a pea-sized part of your brain that sends hormones, growth hormones, to other glands in your body. And these other glands, when they receive that hormones, they produce that growth hormone. They produce another set of hormones na pinapadala nila sa
buong parte ng katawan natin. And that's why, kapag sinasabi mo, hormones lang yan. May nabasa ko dito kanina, hormones lang yan. Hindi ko na kung saan kasi ang dami yung chat. Ayan. So, parang yung hormones na yun yung trigger ng inyong behavior. Kaya kayo moody, kaya kayo sobrang saya, minsan kaya kayo sobrang lungkot, depressed, kasi sobrang lungkot ko talaga. But it's just the hormones. But of course, we also, the mental health concern, it's a different discussion. Okay? So for the anatomical part, it's the pituitary gland. It sends the growth hormones in our body. But it's not just about emotions or the behavior. It's also about like the physical changes in our body. Physically, like externally and internally, no? So ano ba itong mga external and internal na to? So, ayan, pang-apat ko na kayong klase ng POL at pang-apat ko nang babanggitin to, pang-apat na beses. Hindi ko inedit. Itong aking pagkakamali, nakahapon ko lang din napansin. We have primary sex characteristics and secondary sex characteristics. Itong bullet na nasa secondary, it's supposed to be here under primary. So there should be a different definition for secondary sex characteristics. Ayoko na lang baguhin kasi wala, para fair sa lahat ng klase ko. Same ako ng script. Okay, so for the primary sex characteristics, these are the body parts or the changes rather related to reproduction. So for the males, these are the testes, and for the females, ito yung ovaries, no? And other related organs. Ano yung other related organs na yun or body parts? For the female, uterus, yung development ng uterus natin, at for the male, yung development ng inyong penis, diba? So external siya. So imagine how the pituitary gland, as small as a pea, sends growth hormones inside our body, and that it triggers the development of the developmental changes happening inside your body, affecting your behavior, affecting your mood, affecting your sexual desires, affecting your reproduction, diba? So it's just so small, but you can actually understand but you can actually see how this affects, diba, other parts of your body. Okay, so that is the primary sex characteristics. Oh, not only that, kasama pala to. So, kasama dito yung breast development for girls, and yung growth of facial hair for the boys. Kasama din dito yung other body hair na tumutubo sa ating katawan, underarm hair, by the way pala ulit, yung facial hair, meron din ng girls, hindi lang kasing kapal siguro nung sa mga lalaki, di ba? Pero meron ding mga facial hair ang mga babae, manipis lang. Ano pa yon? Ayan, yung pubic hair, yung leg hair, no? So, these changes happen when you enter puberty. Okay, so these are all under primary sex characteristics and are actually contributing or are related to sexual reproduction. Now, what about the secondary sex characteristics? These are the not external and not also part of the internal organs, but actually it's an internal change happening inside your body. What are these? For female, this is the menstruation, and for males, this is the development of or production pala of sperm. Okay, so hindi natin ito nakikita, but it's already there. It's like an inevitable thing happening in our body as soon as we enter puberty. Okay, so all of these, although it
it's directly related to reproduction or sexual reproduction, I think in terms of behavior, we can also see the manifestations of these changes on how we speak, how we take care of our face. Kasi dito rin nagsa-start yung because of the different or because of the changes in our hormones, di ba? Meron tayong sinasabi hormonal imbalance. Nagkakaroon tayo ng maraming pimple, yan, nagkaka-acne, no? I remember nung high school, pimple ba ako nung high school? Wala akong pimple nung high school kasi nagka-pimple ako grade 6, as in todo bigay siya. Tapos pagdating ng high school, college, hanggang ngayon, hindi na ako nagka-pimple. Pag magkakaroon na lang ako, or pag puyat ako, yan, isa-isa lang, ganun. Pero, I think, siya talaga, it's because of the hormones again, no? So, ma'am, nakokontrol ba yung hormones? Yung iba kinokontrol yung hormones, they take pills. But do we have to control the hormones? I think it's also part of what you eat, no? Para ma-manage natin yung emotions, yung daloy ng ating yung daloy ng ating dugo or yung pagkakaayos ng ating cells. Pero again, or most of the time, it's, again, inevitable. Hindi natin siya nakakontrol. Let me share a personal experience in terms of hormones. No? So when I was in college, meron akong nakapangbukol in my body. No? So safe space naman to, right? So, hindi nyo naman ipopost sa Freedom Hall. Si Mama Hana, wala namang ganon. Okay. So meron akong nakapa na something sa katawan. Kasi parang sabi ko, ano ito? So medyo kinabahan ako kasi syempre pag may nakapakabukol sa katawan mo, feeling mo, diba, cancerous na, ganyan. So nagpa-check up ako. So sabi naman benign daw. So wala lang. Yan. So benign, no? So I feel you, Dave, no? So benign, pero hindi ako nagpa-surgery kasi medyo scared ako sa ganon, sa surgery. So, nung nagpa-check up ako, sabi benign, tapos tinanong ko, ba't po ako may bukol? Meron po ba akong kinakain na bawal? Nagpupuyat po ba ako palagi, which is always? Tapos sabi ng doktor, wala naman po yan sa kinakain, nasa ano po yan, cell formation, hormonal change po talaga siya. So, sometimes, hindi natin siya napipigilan, tapos bigla-bigla na lang siyang nandyan. Tinanggap ko kasi yun yung explanation ng doktor. Tapos parang after college, siguro netong nagwo-work na ako, nawala yung bukol, lumipat sa ibang parte ng katawan ko. Sabi ko, lumipat na yung bukol. So, ano to? Ba't parang dumadaloy naman sila? Ilan pa sila sa loob ng katawan ko? Pero parang isa lang naman siya na medyo, hindi ko na alam kung anong size niya. So sabi ko, bakit parang lumipat? Tapos, netong nakaraan, meron kaming check-up sa Lasal. Tapos nagpa-check-up ako. So, pinahawa ko dun sa doktor. Sabi niya, matagal na ba yan? Sabi ko, hindi po talaga siya dyan originally. Nandito po talaga siya sa other side. Tapos lumipat na po siya sa kabilang, dito sa kung nasan siya ngayon. Sabi ko, bakit po siya ganun? Sabi niya, minsan kasi, again, hindi nga natin siya nakokontrol. So minsan, depende kapag sobrang taas po sobrang dami niyo pong hormones or sobrang dami ng secretion ng hormones mo or yun. Tapos sabi ko, so, napipigilan po ba dapat yung pag-secrete ng hormones? Ano po bang dapat ginagawa? Sabi niya, wala. And it just happens talaga. So, nandyan talaga. Ang kailangan mo lang talaga pag gawin, ay ingatan mo na yung sarili mo kapag may nakapakang ganyan. Then, kailangan maging balance na yung mga kinakain mo. Although, hindi naman siya because of the food, di ba? So, para lang hindi siya matrigger lalo. No? So, bakit ko kinuwento? So that we would really understand that sometimes it's not about what we are doing. It's just that how the cells are doing inside our body, how the hormones are doing inside our body. No? So it's, again, the nature thing. I would also like to touch on
these topics, although this is not part of the lesson, yung estrogen tsaka yung testosterone, no? So kung mapapansin nyo, merong mga male in male at birth, tapos parang ang features nila ay hindi masyadong manly, pero parang parang ang pretty nila to be a man or to be a boy, parang ganon, or parang medyo hindi sila sobrang chubby, pero parang ang laki ng chest nila, or yung mga lalaking hindi sobrang mabalbon, 'di ba? So yung mga ganon, this is now about chromosomes. They have the dominant chromosomes that they have, yung chromosome ng mother. And then doon naman sa mga babaeng sobrang balbon or yung may manly features and may manly features, ayan. So mas mataas yung testosterone na nakuha nila from their father, no? So meron tayo nun lahat. Pero depende lang kung gaano karami, 'di ba, sa cell. So, kung gusto niyo akong tanungin ngayon, kung paano po namin malalaman, balikan niyo yung grade 8 ba 'yon, yung X and Y chromosomes. Wag ako kasi hindi tayo biology today. Ayan. So, I hope this would just put discussions on the table para lang mas maintindihan natin na kaya pala, because it's not always about what we do. Sometimes it's just there, no? Just lying around in our body, it's just there. Okay, so that's the puberty, no? So again, kaya ayoko talaga, kahit yung mommy ko kinokorek ko kapag tigas ng ulo ng mga kabataan na yan. So parang hindi matigas ang ulo nila sa pagtingin natin. Kahit naman kayo, di ba, sasabihin nyo ang tigas ng ulo. Matigas ang ulo kasi hindi nakikinig. Behavior issue yun. Character issue yun. Pero balikan natin, maliban sa environment, balikan natin, paano ba yung puberty life na itong batang to? Baka merong hindi na-process ng maayos, baka hindi siya naintindihan, baka hindi na-explain ng maayos, kaya sobrang insecure niya, sobrang taas ng trust issues niya, no? Some of us, maybe, we're also, we also experience na parang ang taas ng insecurity ko. And I believe marami tayo dito na may insecurities, no? But it's not the end of life, I think, no? The question is, what will you do about it? Diba? And I believe na lahat kayo dito ay matalino, edukado. So, there is a thought na, what shall I do about it? No? Kung medyo, may body odor problem ako, anong gagawin ko? Diba? Kung medyo feeling ko parang, bakit ganito yung facial features ko? Wala bang nagkakagusto sa akin kasi pangit ba ako? Anong gagawin ko? Diba? So, you have to know what to do about it para hindi siya magstay lang as your insecurity. Diba? And I think mahalaga yon sa puberty stage. Kasi yung puberty stage, short lang siya, pero dinadala natin yung changes na yon as we grow up. Hindi ba? Ayun. So, I hope, especially the high school teachers here, no, you get to think about, challenging to, Ano yung gagawin ko kapag may estudyante akong ganito, no? So, let's think about it. Okay. Now, let's move to the adolescence. Ayan. So, after ng puberty, naka-enter na sila doon sa adolescence. So, I forgot to mention pala, sa puberty, dahil may changes physically and inside the body, andito din, maliban sa behavior, nandito din yung hinahanap na nila yung sarili nila. Kinikilala na nila yung sarili nila. Saan ba ako magaling? Gusto ko bang kumanta? Gusto ko bang sumayaw? Parang hindi naman ako masyadong nakikipag-usap masyado sa mga tao. Ano ang gusto kong gawin? If you remember Eric Erickson,
identity crisis, 'di ba? Or role confusion. So dito, hindi lang nila kinikilala yung sarili nila, pero hinahanap nila saang grupo ako belong para mas makilala ko or ma-develop ko yung skills ko. Para mas ma-feel ko na belong ako. So part yun ng identity, paghanap ng kanilang identity sa puberty stage. Okay, now, let's just say, hypothetically, na na-develop yung kanyang paghanap sa sarili, pagkilala sa sarili, at pagkakaroon ng group or ng community. So now in the adolescence stage, this is the stage where young people spend more time with their friends and less time with parents and family. Ano yung sabihin nito? Ayaw ba nila sa pamilya? I don't think so. Ito lang yung time na instead, dahil nga andito yung need of belongingness, then you want to be part of the group already. And nasan ba yung group? Nasa labas ng bahay. Anong ginagawa nila? Nagmamall, for example. Nagpupunta sa mall. Pangit nung nagmamall. Nagpupunta sa mall, for example. Diba? So, pag pumunta sila sa mall, sama ka. Kaso, meron minsan mga family, because we're budgeted, hindi mo nasasama kasi walang pangkain. Pero kung generous enough ang mga kaibigan, sasama at mag-aambagan para makasama ka, di ba? So, may mga ganyan, no? Ayan. So, dito sa stage na to, andito yung friends nila who they share similar interests, personality, and ethnicity or yung context or yung background nila. They also have mutual affirmation and faithfulness sa pagkakaibigan dito sa stage na to. At nandito na rin yung level of intimacy. Intimacy in terms of friendship and relationship. Maybe in the opposite sex or maybe in the same sex, diba? So, sino dito? Siguro, thumbs up na lang. Sino dito nung high school kayo? Kasi adolescent stage na to eh. So, kayo, siguro age nyo to nung senior high, no? Sino dito ng senior high merong significant other? Whether two-way relationship or one-way lang. Lungkot ng one-way. Ayan. Meron ba? Ayun. Merong mga significant other. Okay. So, whether two-way yan or one-way, the point is, you already developed an intimate connection with the opposite sex or with the same sex. Depende kung anong preference mo, no? So, sabi rin sa pag-aaral, girls tend to have a more intimate relationship with friends than with boys. So, dito medyo gender bias ang science, pero may katotohanan pala itong pag-aaral na ito. So, if you would go back to Gilligan, Ethics of Care, diba? Pinropose ni Gilligan yung kanyang moral development because bias sa white males yung kay Kohlberg. So, ano ang ginawa ni Gilligan? Yung perspective niya bilang babae. Ethics of care, may empathy, may thoughtfulness, may nurturance. And Gilligan is a woman. And now the science is saying that girls tend to have more intimate relationship with friends. So, baka talaga ang nature ng mga babae ay talagang motherly, caring, di ba? Nurturing. Pero baka sabihin niyo, ma'am, yung nanay ko naman hindi ganyan. Pabalik tayo sa reality na. Pero depende naman din talaga siguro sa mga circumstances ng buhay, di ba? Pero like generally, girls are more caring or more empath. They are more of an empath than boys. But are we saying that boys are totally not? We're not saying that. It's just that they're lesser to be that kind of people than with girls, no? Kaya sa mga babae, sa barkada, di ba? If kasama ka sa barkada na hetero, may babae, may lalaki, mapapansin niyo yung mga babae. Minsan laging may tampuhan, may iyakan, laging may mga drama sa buhay, no? Minsan funny yun, pero kapag naintindihan mo na why girls are that way, hindi na siya big deal sa'yo kasi
because, girls tend to be more intimate with their relationship with their friends. Kaya, mahalaga sa kanila na parang they get to be like, together. They get to like really understand each other. Kahit nga magpasama sa CR, di ba? Samahan mo naman ako sa CR. So, pati pagsama sa CR. Pero pag lalaki ang nagpasama sa CR, parang, bakit kita sasamahan sa CR? Di ba? So, medyo tricky yun. So, I think yun yung pinaka point netong intimate relationship. So I'd like to share a study from Newport editorial team ng 2024. Sabi nila, nag-survey daw sila sa 111,000 na adolescents and nakita nila na yung mga kabataan na part ng friendship network or may grupo, kahit hindi grupo, siguro basta may friend, ay mas better yung mental health nila. Okay, so I'm saying this so that we would understand adolescents. Okay, so I'm not aiming to like trigger anything in this discussion, but I just hope we get to learn more about ourselves and learn how to be the future teacher for our students, okay? So, ang ginawa nila, nag-survey, itong study na to, nag-survey sila sa mga young people gamit ang measurement nila on items on depressive symptoms. Tapos nakita nila na yung mga kabataang may group of friends ay better ang mental health. Pero balikan natin, ano ba ang definition ng friendship para sa inyo? No need to answer that. I want you to reflect on that. Ang definition ng friendship sa atin ay number of followers sa Instagram, sa TikTok, sa Twitter, yung lagi ba natin kasamang mag-lunch, yung lagi ba natin kasabay umuwi, yun ba yung level of friendship or yun ba yung definition of friendship? Paano pag hindi na kayo magkakaklase sa second year, which is more likely, di ba? So, friends niyo pa rin ba yung 128 na kasama ninyo ngayon? So, I want you to define, may third term pa daw. Yung third term. Wala na, 1 month na lang. Okay. Ayan, so I want you to define, on your own words, ano ba yung friendship para sa inyo? Bakit? Mukhang pang-elementary yung topic, no? Pero mahalaga kasi pala siya, sabi ng study na to, na magkaroon ka ng ganitong group of people to have a better mental health. So I'll use, if you know Grey's Anatomy, no? So fan ako ng Grey's Anatomy. Si Meredith Grey at saka si Christina Yang, the best friends. They are both doctors. Kung hindi nyo alam yung Grey's Anatomy, hanapin nyo na lang sa Disney Plus or sa internet kung hindi subscribed sa Disney Plus. No? So technically, this is a story, a TV series with 21 seasons na yata of doctors. No? And si Meredith, siya yung bida. Tapos may best friend siya, ang pangalan niya si Christina. Si Meredith ay may boyfriend din, ang pangalan ay asawa niya pala. Ang pangalan ay si Derek, pero namatay, so may iba na siyang boyfriend ngayon. Okay, so kapag may problema si Meredith, medyo masalimuot kasi ang buhay niya, lagi may drama, hindi ba yung wala. Hindi siya tumatakbo kay boyfriend or kay husband. Tumatakbo siya kay Christina Yang. And what do they call each other, Christina and Meredith? They call each other, very good, Jared. They call each other their person. No? So, yun yung person niya. Ibig sabihin, the 3 Ds, the dirtiest, darkest, ano yung isang D? Ito ko yun. Kanina lang sinabi ko yun sa klase. The 3 Ds ng kanyang buhay ay pwede niyang ikwento sa iba't ibang anggulo, no? Ikwento kay Christina Yang. So I want you also to have that person. Kahit isa lang. You don't need actually to have an entire community. Nung medyo bata-bata ako, akala mo talaga ang tanda na 31 pa lang. Nung medyo mas bata ako sa 31,
feeling ko, kailangan ko lagi ng buong barkada. Laging ganun. So, parang gusto ko lagi kami 5, gusto ko lagi kami marami. Up until ito na, old age, medyo nagmamature na. Sabi ko, ayoko na ng madami, ang ingay, ang daming energy, okay na ako sa isa. So, yung isa, tapos low-key lang, yung hindi kailangan araw-araw kami magkausap, yung okay lang kahit once a month, twice a month, okay na yon. Basta alam ko lang kapag doomsday ko na, isang takbo ko lang sa kanya, isang tawag ko lang sa kanya, nandyan siya. So, meron akong ganun. Actually, 2 sila, pero hindi sila magkakilala, so magkaibang grupo pa. So, I hope you also have that. Mahalaga siya sa adolescence period, no? And when you get to teach, again, high school people, I hope we also consider looking at who are your friends. Do you have friends? Or who are your community? Diba? Kasi minsan akala natin masaya sila. Akala natin okay pala sila, pero parang ay, hindi pala. Baka kasi hindi yun yung person nila. Baka hindi talaga yun yung friends nila. Okay, so what else? Ano daw ba ang benefit ng adolescent friendship? So marami, no? Higher functioning immune system. Kasi nga may karamay ka. So minsan masaya kayo, minsan malungkot kayo, pero at least may kasama ka to regulate your emotions. Pero you also have to, choose the right friends. Baka naman, sabi ni Ma'am Hana, pag-friends daw ako, boge, kung sino-sino na lang talaga. So you choose the right friends, okay? Better self-esteem, lower rates of anxiety, happier, or you get to have a more optimistic outlook in life. Happier is such a broad term. So like friendship, you define happier or happiness in your own words, no? Longer life expectancy, kasi nga, happy lang. Tapos may reason ka to live. Diba? May reason ka to go somewhere. May reason ka mag-hiking. Okay? Stronger emotional regulation skills, improved cognitive function, and more empathy and feelings of trust towards others. Ano pa ang sinasabi ng pag-aaral? Wait lang. Ayan. Bernasco et al. Ng 2021, sabi nila, adolescents who had strong teen friendships before the pandemic you would less likely to internalize the stress of isolation or social distancing. So kung meron kang group or friend na nung before pandemic, ibig sabihin kahit na dumaan ng unos, alam mo na meron kang grupo. Tapos, 'di ba kasi nung pandemic parang biglang nag-shut off tayong lahat kasi lahat tayo may pinagdadaanan. Okay, so ano pa? Sabi ni Ewing et al., 108 high school students from Australia found that the strong friendship were particularly helpful for teens immediately after a stressful event. Katulad na lang ng pagbagsak sa exam. Kunyari, halimbawa, bagsak ka. Lungkot, bagsak ako. Tapos kinento mo sa barkada mo, bagsak ako. Sabihin ng isa, uy, bagsak din ako. Mababa. Anong feeling mo ngayon? Masaya na kayo. Kasi, ay, talaga, bagsak ka din. Grabe, bagsak tayong dalawa. Imbis na nalungkot, kasi nga bagsak o kaya mababa, hindi umabot sa pasado, di ba? Mas masaya ka ngayon kasi alam mo at least, hindi ka mag-isa. So imagine, nakakatawa man tignan yun, pero findings pala yun ng isang study na pag may ganong klaseng friendship or grupo, nakakatulong yun, no? Para mas ma-release yung emotions mo, mas ma-manage mo yung stress na nararamdaman mo. Okay. Ayan. Sabi ni Dr. Siegel, why would it be natural to turn toward your peers as an adolescent? Because that's on whom you're going to depend on when you leave home. So, hindi naman forever, unless you want to stay talaga forever with your parents or guardians, but majority hindi naman forever nagsistay, no, with the parents and guardians. So, saan kayo nagsistay? Sa friends, saan kayo tumatakbo pag may problema sa pamilya? Sa kaibigan, hindi ba? Often in the wild, a mammal without an adolescent peer group is as good as dead. If you're not part of the flock, if you're an animal, for example, and you're not part of the flock, mas madali kang kainin or hulihin ng mga predators or ng mga
pumapatay ng animals. Okay, so connecting with a peer group can feel like a matter of survival. So, from the report of Pew Research Center, ito naman about social media ito. Yan. So, dito ba sa grupong ito, parang ako lang naman yata ang hindi masyadong nagsa-social media. Meron ba akong mga katukayo dito na hindi rin nagsa-social media masyado? I doubt. Hindi ako normal eh. Kayo kasi normal. Si Janry. Okay, so, thanks Janry. Ayan, so, marami pala, marami. Ayan, so may ibang satisfaction kasi or peace na nararamdaman kapag hindi ko na lang din, ako, this is personal to me, no? Hindi ko na lang din nakikita yung buhay ng iba, yung kwenta ng iba, no? Lalo na kapag alam ko naman na parang hindi naman yung totoo, so hindi ko na lang din talaga titignan at all. Okay, so sabi ng mga young people, 42% of them have had someone post things about them that they cannot change or control. So 42% daw sa kanila, merong nag-post about them pero hindi na nila makontrol, mapapalitan, mapatanggal. Lalo na yung pag-birthday, naku yan, pag-birthday mo, tas ang na-post yung mga naka-warp, wacky face, yan. Di mo na talaga mapapapalitan yan, mapapatanggal. Kasi birthday mo, mag-thank you ka na lang, di ba? Binati ka pa. So, part yun. Ano pa? Asan na? Ayan, 21% feel worse about their own life because of what they see from other friends on social media. Pag nakakakita ng success ng isang kaibigan, ng isang social media friend, di ba? So, itong 21% daw parang buti pa sila, nakapunta na sa ganyan, buti pa sila. Yan, so may ganong feelings daw. 40% naman, they feel pressure to post only good things, no, na ang pamparami ng like or ng magagandang comment lang. So madami naman sa social media yung ganyan, like you post the best foot, no? You always show them what's good or what's nice, what's healthy, no? And ang daming filter, like literal na filter in terms of The main camera goal is to prevent abuse. shots, diba? And what else? 68% have experienced drama among their friends on social media. So, maraming away sa social media at sabi yan ng 68% ng mga kabataan. So, why I'm sharing this to you? Because it's not just, an isolated case here in the Philippines, but it's actually happening in Australia, in Washington, in around the world, diba? And tayo, we may not, change the world, but we may not heal the world, but at least we get to heal one student at a time inside the classroom, diba? And just let the ecosystem reproduce itself. As you heal one person, and then that same person will be a light to the next person. So then we get to be like a healthier community at least. Okay. So itong next kong i-discuss ay part ng or crucial sa buhay ng isang puberty at ng isang adolescent student or child. But I believe it's also crucial formative years, simula bata. Pero mahalaga yung role ng magulang or ng guardian na pag nasa growing up stage na itong mga kabataan na ito. Okay, so we have an x-axis here, responsiveness, no? So we have 4 quadrants here. For the demandingness, itong nasa ibaba, ano bang ibig sabihin nito? Ito yung level ng sinet na standards or sinet na rules ng mga parents sa loob ng kanilang pamilya. So technically, ito yung mga do's and don'ts na kailangan i-comply ng bawat isang miyembro ng pamilya within their family. And yung responsiveness, ito yung level ng pagtingin ng isang magulang sa ano ba talaga ang kailangan ng aking anak. Ito bang mga sinasabi ko ay nagre-respond dun sa pangangailangan niya? Yan, so responsiveness. So meron tayong low demandingness, high demandingness. Low responsive,
high responsive. Okay, so isa-isa nating tingnan itong mga bagay na ito. Simulan natin sa yung parehas low muna. Low yung pagiging demanding, ibig sabihin walang nakaset na rules, walang expectations sa pamilya, at saka low din ang responsiveness. Ibig sabihin, mababa yung pag-alam ng isang magulang sa ano ba talaga kailangan ng aking anak. Okay, so mababa parehas. Ang parenting style na yon is neglectful. Ibig sabihin, the parent is absent, they're uninvolved, they provide little nurturance or guidance, they are indifferent to the child's needs in terms of social, emotional, and behavioral well-being. So, pag sinabi mong indifferent, hindi kasi nila alam, hindi sila aware. So, how would they know how to respond if they are not aware? Diba? But is there an intention to actually respond? Wala. Kasi nga neglectful, absent nga kasi sila. Ano yung best example na nakikita natin or saan natin ito madalas nakikita? Yung mga nasa kalye. So pag nagda-drive ako, laging may nakatok na mga pengeng piso, yung mga nagpupunas ng salamin. Kasi pag mga maliliit, hindi naman abot yung dashboard, yung windshield ko, di ba? So ang abot lang nila yung side mirror lang, tsaka yung mirror ko sa side. So, yun lang yung mga pinupunasan nila. Gusto ko man bigyan kahit pagkain or piso. Ayoko kasi nagbibigay ng pera. So, usually pagkain. Pero pagtingin ko sa labas, ang daming bata. So, hindi ko alam kung magkakapatid ba sila, magpipinsan ba sila. So, nakakalungkot yun. Tapos makikita ko yung magulang, kung nanay man nila yun, hindi naman natin alam ang storya ng buhay nila, buntis. Sabi ko, ano ba ito? Hindi ba nila alam talaga kung talaga ang totoong buhay? Ano ba? Baby factory lang ba talaga? Walang responsibility na kasama? So, nakakalungkot yun. Neglectful parenting is also results to children who are not disciplined, di ba? Or uneducated. So, the same scenario na sa streets. Tapos yung daddy ko, one time daw, may mga nakatok-katok din. Pero dun sa car, sa harap niya. Tapos yung kotse na nasa harap niya, nagbigay daw ng pagkain. Nakastop pa daw. So, nung nag-go na, nakita daw ni daddy na binato ng bata yung tinapon ng bata yung pagkain, yung tinapay. Tapos inantay niyang masagasaan ng iba pang kotse sa likod. So, parang sabi ko, hala, so, hindi talaga pera yung kailangan, hindi talaga pagkain yung kailangan nila. Kailangan nila ng pera. Pero hindi mo rin alam kung bakit kailangan nila ng pera. Pambili nga nila dapat ng pagkain, no? So, again, uneducated children because they have neglectful parenting. Pero yun lang ba ang best example ng neglectful parenting? Bigay ko na sa inyo lahat, para so only have 30 minutes. Okay. Ano pa ba ang example ng neglectful parenting na sinabi ko kanina? Yung kahit naman na halimbawa well-off family, rich family for example, andun lahat, may aircon, may kotse, Lamborghini, lahat ng klase ng kotse, sports car, yung red, mataas ang school na pinag-aralan, di ba? Pero, so, syempre may rules, pero hindi pa rin masyadong defined yung rules, hindi nila alam, di ba? So, anong ginagawa ng mga kabataan? Sige lang, go lang ng go kung anong gustong gawin, party dito, party doon. Hindi man natin aminin or ayaw man natin i-identify kung sino sila. Pero, meron naman talagang ganyan, no? Sa realidad ng buhay. So, dahil hindi clear yung expectations inside the home, so, kahit ano ginagawa. Kasi natutustusan naman daw yung material things. Pero low responsive sila. Bakit? Sabi sa neglectful, low responsive sa needs emotionally and yung behavioral needs. Diba? So kahit ano, pwede nilang gawin. Kasi sa utak ng parent, tinutustusan ko naman kayo ng material things. Present parent ba? I don't think so. So, still an absent parent. So, ibig sabihin, yung neglectful parenting, hindi lang natin siya nakikita sa low-income status family, pero nakikita din natin siya sa, hindi lang pala low-income, minsan low-income status family, pero nakikita din natin siya kahit sa
sa well-off or yung mga yung mga wala sa laylayan. Ayan. Okay. Next is low demanding pa din tayo pero high responsive. So low demanding, ganun pa din yung rules nila. Hindi masyadong clear, hindi masyadong na-set. Pero yung level nung pagtingin nila ng ano ba yung kailangan ng anak ko, mataas. Okay, so mataas yung level na yun. Sa permissive, this is child-driven. So pag sinabi mong child-driven, ang may hawak ng manibela, sino? Si anak. Okay? So siya ang may desisyon. Parents here rarely gives or enforces rules. No? So hindi nila masyadong binibigyan ng rule. Bakit? Anong inaalagaan nila? Ayaw nila ng conflict. Ayaw nila ng problema. Para hindi na sila mag-away ng anak nila. Para hindi na siya magalit. Sige, kahit ano na lang bigay mo. Kasi alam ko naman na matututo ka dyan. No? Mag-grow ka dyan. Kasi nga, may ganong idea in terms of permissive parenting. Anong downside nito? Walang rules. Hinayaan mong mag-decide yung anak mo. Kasama dito yung hinayaan mong mag-decide yung anak mo kahit wala pa siya sa right age. Pwede siyang hindi guided. Ano ang tama o mali? Ano ang magiging consequence ng kanyang actions, no? So, minsan okay mukhang titignan mo, no? Pakikinggan mo, okay sana yung permissive kasi may freedom yung bata to do or to explore things on her own. Pero, ano yung responsibility dapat ng parent doon sa bagay na yon para guided yung anak niya? So, hindi yun part sa permissive. Okay, so that is the two. Parehas low demand yun. Dito naman tayo sa high demand. Okay, pag sabi high demand, ibig sabihin yung rules ay nakaset. So, clear yung expectations ng magulang doon sa kanilang anak. High demand siya, pero low yung responsiveness. Low yung pagtingin ng pangangailangan in terms of emotional and behavioral needs. Ano sila? Authoritarian. Kung yung permissive ay child-driven, yung authoritarian ay parent-driven. So, dito ay may set strict rules and punishment si parent. It's just a one-way communication with little consideration of child's emotional and behavioral needs. So, ibig sabihin, kailangan tong sundin. Gusto ko dito ka mag-aral. Gusto ko mag-law ka. Gusto ko mag-med ka. Kailangan dito ka sa ito ganyan. Wait lang. Tinanong mo ba parent kung ano ang gusto ng bata? Authoritarian. Okay, so walang ganong pagtingin kasi ang mahalaga masunod ang plano ng magulang para sa anak. Nahihirapan na yung anak, nasasakal na yung anak, ito yung gusto kong plano para sa'yo, ito yung sinet kong rules para sa'yo. Sundin mo. May punishment kapag hindi mo sinunod. So bakit sumusunod yung bata? Kasi takot siya. Hindi kasi gusto niya, pero takot siya. Okay? So now, let's go to high demanding pa rin, pero high responsive. Although nakaset yung rules, pero dito si parent ay may pagtingin na ng ano ba yung needs ng aking anak yan. So, responsive na siya. Authoritative. Please take note na iba yung authoritarian sa authoritative. Authoritarian, controlling. So, ikaw lang. Parang batas militar. Yan. Pag authoritative is, we see that as a position, a leadership position, could be or a management position that we respect because they have the authority. But they're not actually controlling us. Unlike authoritarian, controlling ito. Okay, authoritative. They solve problem with the child. They set clear rules and expectations, and there's an open communication, no? And normal na consequences kapag ano mo ito, may palo ka sa puwet. Ano mo ito, may palo ka sa kamay. Ganon. Pero sobra-sobra ba yung consequence? Depende siguro. Pero natural consequence daw itong authoritative, sabi ng pag-aaral. Pero anong difference ng consequences na yon sa consequences sa
So, authoritarian. Yung authoritarian, may consequence kasi hindi siya nasunod. Hindi nasunod si parent. Si authoritarian, may consequence kasi hindi man nasunod si parent, pero they sit together and let the child understand bakit sa tingin mo magagalit si mommy? Bakit sa tingin mo mapapalo ka later or napalo ka ni daddy? Bakit ba? So may plan kasi authority. Okay, so pinakaintindi din sa bata kung bakit. Para hindi yung lalaki na may galit or may tampo kasi hindi naintindihan ng bata kung bakit siya iniwan, bakit siya napagalitan, bakit siya pinalo. Ganyan. Okay. So, some of you might say, better kung authoritative, better kung ganito. Pero, in real life, yung isa kong student, nag-spontaneous data gathering siya kahapon sa kanyang pinsan to ask, ano ang parenting style ng kanyang pinsan? Ang sabi ng pinsan niya ay, mixed. Depende sa pangangailangan. Kasi kung formative years pa daw, syempre authoritarian muna. Kasi tinuturuan mo pa lang yung bata di ba, na mag-grow up. So, authoritarian. Pero kapag ka, halimbawa, nasa parang between early childhood daw, doon na daw niya tinatransition to authoritative kasi nagkakamuwang na yung bata, nagkakaisip na siya. So, ini-explain na niya sa bata kung bakit. Yan. So, para daw maintindihan ng anak niya. Tapos, meron din akong students nang sinasabi nila, from authoritative, depende daw sa developmental stage. No? From authoritative, pwede rin daw mag-shift to permissive, lalo na pag adolescent stage daw. Dahil, kung magiging magulang daw siya, he wants to let his child explore. No? So kung magkamali man yung anak niya, andun lang siya sa side. Pero hahayaan daw niyang mag-explore para matuto or makilala ang sarili. No? So again, depende ito. No? Pero I think tama yung sinabi ng pinsan nung estudyante kong isa na we don't really stick to one. No? So bakit mahalaga to? Bakit ko to kinikwento sa inyo? Bakit ko to sinasabi or tinuturo? No? Hindi naman ako tuturo ng family planning, di ba? So bakit ko to tinuturo? Ako ngayon, ilan kayo? 34 sa klase ko ngayon, no? Itong 34 na nandito sa klase ngayon, 34 representatives of a family. So, ibig sabihin, 34 backgrounds, 34 different people, 34 different people from different communities, 34 different religions. Diba? So, ibig sabihin, the way I talk to you, the way I give examples, dapat, kaya ko, or ang gagawin ko dapat ay ang languaging ay laging general. Hindi ako biased to one that I think this is better than the other. Kasi when we say, some of us might say, Ma'am, ako po okay lang po sa akin yung yung authoritarian. Kasi medyo reckless po kasi ako. Ayoko po mas okay po sa akin yung kinokontrol ako para alam ko kung anong gagawin ko kasi hindi ko alam hindi ko masyadong mapagdesisyonan yung sarili ko. Yung iba naman nagsasabi, Ma'am, mas okay sa akin yung permissive. Ma'am, mas okay sa akin yung authoritative. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na kailangan authoritative period. No? So, iba-iba nga kasi tayo ng family dynamics, no? Ng family experiences. So, depende talaga yan sa inyo. And that is me as your teacher. Ngayon naman, kayo as the teacher. When you get to be teachers yourself, you're also going to face like 40 different representatives of a family. And lalo na kung syempre lahat naman yan elementary and high school, no? Yung pakikipag-usap natin sa kanila, walang imposing. Kung naalala niyo yung quote na pinakita ko sa inyo nung unang mga araw natin, we don't impose to the children what is right and what is wrong. We help them process what is right and what is wrong, not based on the
norm of the society, but actually based on their own beliefs. Lalo na kapag iba-iba yung religion. Diba? So, again, hindi natin pwedeng spoon feed yung mga bagay. Let them process things, no? So, the same thing with you that's going to happen also to you, no? So, it's already 2:42. Gusto ko sana, pwede ba akong magtawag kahit 2 estudyante lang or kaya pa ng 3, antian nyo na lang yung sharing ninyo. What do you think is the which is or are the best or better parenting styles that you think you are more comfortable with, or yun yung ginawa sa inyo kaya mas okay sa inyo, yun yung gagawin ninyo pag kayo ay nagkapamilya, pag nagkaroon kayo ng students, ganyan. So which among these 4 ang sa tingin ninyong better? Meron ba? Sino ito? Iza, go ahead. Possible po ako, miss. Yes, pa. Ayan. If for me po, mas prefer ko po talaga authoritative. And nakalagay din po kasi dito, ayan, solves problems with child and sets clear rules and expectations. Growing up po kasi, yung parents ko po, ang belief po nila is, if I am the parent and you're just the child. So instead of solving problems with me, parang sila na po yung nagsasolve yung sarili nilang problem na pilit po nilang isisiksik sa akin. And ayun po, yung sa setting clear rules and expectations naman po, I'm not talking about, yung parents ko po kasi ano sila, ay gusto namin maging with honors ka. Hindi po ganong klaseng setting clear rules and expectations po. Outside my family naman po kasi, I have experienced with my other teachers before that, they keep saying na, gawa kayo ng ganitong activity, tas hindi po sila magbibigay ng clear expectations or rubrics man lang, and sasabihin nila, dapat yung expectation ko, maano nyo ha, like bahulaan nyo kung ano yung gusto kong malaman. And recently lang, hindi po nag-work sa akin, and recently lang po, when I first time ko pong makilala yung dorm mates ko. Ang una ko po napansin sa kanila is they already have a specific set of rules and expectations, so I know how to move in a place kasi I don't want to be confused na tama pa ba o mali pa ba tong ginagawa ko. Yun po yung meaning ko sa ano. And if maging parent man po ako, ito rin po yung i-apply ko sa mga sa family ko, and ito rin po yung i-apply ko sa students ko because I want to be one with children. Kasi nga, ayun nga po, for me, adults, nilulook up po talaga sila nung mga mas bata sa kanila. And I want to be someone that children can trust, and I want to be someone that would help them grow. I want to guide them in such a way na hindi ko sila pinipilit or hindi ko masyadong ina-exert yung quote-unquote power ko as an adult. Ayun po, nakalagay din po kasi ditong open communication, and I really want to be the kind of adult teacher or parent na nakikipag-communicate openly sa mga bata, since that is something that I wasn't really I really didn't experience growing up. Ayun lang po, thank you po. Okay, thank you very much, Iza, for sharing that. No? So, authoritative ang pinili ni Iza. How about, I'll be calling Noreen, Frances, and then Janry. Go ahead, Noreen. Hello po. Actually, while you were discussing, iniisip ko na po kung parang ano nga ba yung parenting style sa amin. Kasi po, 4 po kami magkakapatid. And I think yung closest po dun is parang between authoritative and permissive. And kasi po, hindi talaga authoritarian. Kasi hindi ko po talaga naramdaman na parang strict yung parents namin. Pero hindi po sila neglectful. Parang feel ko po kasi sobra yung tiwala nila na alam na po namin yung gagawin. I mean, hindi yung parang kaya nyo na yan. Parang ina-expect nila na alam mo kung ano yung hindi dapat gawin. So, expect namin na hindi mo yung gagawin. Ganun, parang ganun lang po kasi yun sa amin. So, parang yun nga po, permissive, parang more on go lang kung ano yung decision mo. Pero pag
we know na mali yun, sasabihan ka namin. Parang ganun po yun sa amin. And somewhat authoritative po, hindi yung entirely na bahala ka sa decision mo. Parang nag-oversee lang po sila or nagsusupervise din po sila sa decisions namin. And kung ano po yung mga naging outcome ng decisions namin, is nagtatanong lang po sila, parang i-assess lang po nila kung bakit ganun yung decisions namin, ganun. Although, minsan po, iniisip ko parang mas okay na may set instructions or rules kasi minsan parang undecisive po ako kung ano ba yung makaka-please sa kanila somehow, ganun. Pero like in the end po, may realize ko po na parang decision ko rin po na, kunyari, kung ano po yung sa tingin ko or kung ano po yung morals or standards na na-build ko po sa sarili ko with their supervision and help. Yun lang po. Thank you po. Yeah, okay. So I appreciate that yung they let us decide on what we want to do, and then sit by our side also to like, let's assess why did you do that? No, why is that your decision? Thank you, Nareen. Frances, and then January. Go ahead, Frances. For me naman po, personally, I think, yung mother ko po is mixture po siya ng authoritative and at the same time permissive. Same with what you've mentioned earlier po. Depende po sa times kung ano po sa tingin niya yung mas applicable sa certain scenarios. And yun po din yung nafe-feel ko na bala kong gawin in the future if ever man. And minsan po kasi, may times din po na gusto ko pinapangaralan ako. Then may times din na gusto ko na hinahayaan lang po ako yung ganun gusto ko. So ngayon po na nasa ibang bansa si mama, parang somehow hinahanap ko yung authority na meron ako before nung nandito pa siya sa Pilipinas. Kaya ayun po. Thank you. Yeah. Thank you, Princess. No? So, thank you for saying na parang parang you're desiring for it, no? Kaya siguro totoo yung let's enjoy whatever we have right now kasi it's not forever, or it's not like there would come a time na na hindi natin sila kasama for a while because katulad nun, 'di ba? Nasa ibang bansa, no? So baka kailangan natin again, it's a different lens to look at things, no? Thank you, Frances. How about January? Okay po, may audible po. Okay. Yes. So, I think ang ginawa po sa aking style ng parents ko nung bata ako is authoritarian. Like, super strict as in, like, there's nothing to brag about. Tsaka hindi man siya ka-brag. Pero, I feel like I've experienced all the beatings, like, different kasangkapan, panungkit, chinelas, kung anong meron sila dyan. And, parang kasi ang out of parang wala na sa lugar. Like, let's say naglalaro lang ako sa labas, which is, ayun dapat ginagawa ng bata, di ba? Tapos parang kapag tinawag nila ako, dapat isang tawag lang daw. Maingay nga kasi. So, of course, I'm having fun. So, mga nakakatatlong tawag sila sa akin. And guaranteed na yun na pagbalik ko, may ma-receive akong something. Like, ganyan. Tapos, ayun. And trust me when I say na kapag mas strict ka sa bata, they tend to grow up more rebellious, which I feel like nangyari sa akin. Ayun kasi, since authoritarian nga yung parents ko is parang mga around high school, is strict pa rin sila. Pero ako, wala akong pake. Like parang, nag-transition ako eh. Siyempre, konting-konting paglabag muna. Hanggang sa nag-transition siya sa palaki ng palaki, ganyan. Kapag may ginagawa ako, hindi ko na hinihingi yung consent nila. Umaalis ako nang hindi ako nagpapaalam sa kanila beforehand, magulat na lang sila, may dala akong bag, ganyan. And, ayun, so parang yung parenting styles nila is nag-transition from authoritarian to permissive nang parang labag sa loob nila, ganun. And I feel like I've shown them naman throughout na I can be independent, I can figure things out on my own. And kasi at this point in my life, I feel like, alam mo yun, I want to experience all sorts of things, pero I'm still in the middle of, having fun, pero protecting yourself. Ganon. And I feel like
nararamdaman naman nila yon kasi I've overheard si mama na may usap sa phone tapos parang nasabi niya na okay lang yan, may tiwala na naman ako dyan sa kanya, ganyan. Kasi umaalis ako kung saan ako nakapunta and kahit first time ko lang talaga, like nagtatanong-tanong na lang ako, I tend to figure things out on my own, ganon. And I think na, kasi guaranteed na sa akin na I want to have a child someday. So that's a guarantee kasi I want to experience that fulfillment, ganon. So, I feel like, of course, ang pinaka-proper parenting styles na i-apply ko sa kanya is authoritative. Siyempre, kapag mag-i-imply ka ng strict rules, dapat ipaintindi sa kanila. Hindi mo sila ililive na hanging. Nagtatanong sila, ano bang maling ginawa ko? Tas hindi mo masagot yon. Of course, kailangan mong masagot yon. For the consequences that you have given them. And siguro magta-translate ako sa permissive to the point na I believe that they're capable na. And ayun nga, kasi I want them to experience all sorts of things like I did. Like, alam mo yun, parang to fuck around and find out. Ganun. I'm sorry for the word. Okay. Okay, thank you, John. It's okay, buti lang hindi to recorded, no? Yeah, but that's at least you've already parang processed, like I was strict sila, I was rebellious, now they're a little bit, they loosened up, and then now I want my future kids to learn things like how I learned things, no? And thank you, January. In the interest of time, hati kayo sa shortan nyo na lang, Daniela tsaka Jiro, ha? Kasi 2:54 na. Go ahead, Daniela. Hello po. So, yung naisip ko, feel ko po yung parenting style po ng parents ko is yung authoritarian tas neglectful. Siguro po dahil yung nature po ng magulang ko, yung papa ko po kasi sundalo. Tas yung mama ko rin po kasi may parents troubles din po. Nawalan po siya ng papa, tas namatayan po ng mama in the early age. Siguro po dahil po sa background po nila, na bigay po yun sa amin. Especially po sa aming mga bunso. Sa akin po kasi, bunso po kasi ako. Tapos parang nakita ko po kung gaano po yung difference ng paano po yung parenting nila sa mga ate ko, tapos sa kuya ko, tapos sa akin. Kasi syempre po nung mga una, parang G na G pa po sila. Tapos nung siguro tinamad na po sila nung bunso-bunso na, siguro po tinamad po sila sa akin, ganun. Kasi ako po yung huling anak, ganun. Pero gets ko naman po sila kasi madami po talaga kami. Kaya gets ko po yung hinaing nila sa buhay. Tapos, siguro po yung authoritarian, siguro po yung papa ko po kasi sundalo. Kapag sundalo po kasi, napaka-over naman sa rules, ganun. Kaya po kailangan ganito po ako uuwi, kailangan ganito, ganyan. Pero ngayon po kasi, binild ko po kasi yung sarili ko na maging independent. Like, ginawa ko po yung best ko na kayanin ko po lahat. Simula nung bata pa po ako. Kaya po siguro, lagi po sinasabi sa akin ng mga tao na bakit alam ko na po gagawin agad kahit na yung household ko po ay ganon. Siguro po dahil tinuruan ko po yung sarili ko na maging independent. Simula po nung bata pa lang po ako. Tapos, yung parenting, naset ko na po kasi sa utak ko na gusto ko po talaga magkaanak. Pero isa lang, ayoko po gayahin yung mga magulang ko. Kaya gusto ko po sana, if ever, authoritative po talaga. Tapos yung katulad po kay Teach January, tapos na magta-transition sa permissive. Kasi naniniwala kasi po ako na sa una, tuturuan po natin yung mga anak natin or yung mga bata hanggang sa matapos po natin, hanggang sa kung sa tingin natin kaya na nila, di ba dapat we give our trust to them? Kasi binigay mo sa kanila yung tamang environment and yung mga bagay na kailangan mo ibigay sa kanila bilang magulang. So yun lang po. Thank you, Danny, for sharing that. And I appreciate you showing your vulnerability to us. Ilan ba kayo magkakapatid? Curious lang ako. 8 po. Ang dami. Okay. Ayan. So at least you get to learn now and move forward. Sige. Thank you, Danny. Go ahead, Giro. Ayun. Na-motivate lang po kasi ako sumagot dahil kay January. Kasi parang same kami ng experience.
Totoo yung sinabi kanina ni Jandre na yung mother ko po kasi, since wala nga tatay, yung mother ko, authoritarian siya. And sobrang higpit talaga ng rules na pag-uwi ko. Kaya siguro ganito ako kaliksin. May nature ako na humilig sa mga bato sa bahay. Like, magugulat ka na lang, tumatalon ako sa sala para makaiwas din sa mga bumabatong tsinelas. Ganun ako kaliksin sa ano. Tapos, nabuild din dun yung takot ko. Pero para sa akin kasi, experience is the best teacher. So, hanggat yung bata kasi, curious siya, and hanggat hindi niya nagagawa or hanggat hindi siya nadadala dun sa bagay na kahit masama, hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman yun. And doon pumapasok yung ganda ng authoritative kasi tayo mismo is natututo sa sarili natin ginagawa. And later on naman, yung nanay ko, medyo naging authoritative or permissive na siya. Since napakatigas ng ulo ko, ang hirap ko ng pigilan. Umabot na sa puntong dahil sobrang curious ko na parang na-aksidente ako sa bundok. Tapos, buti may nakatawag ng ambulansya. Ganun nakalala yung pagiging tigas ng ulo. Kaya siguro authoritative siya na din talaga siya. So, ayun, gets ko naman sa aming gagaling si mama kasi sobrang kulit ko naman talaga. Pero, ayun, dahil na sa mga experience ko niyan, siguro, kaya ayun din nakapag-build sa personality ko ngayon. Ayun po, thank you. Thank you, Jiro, for sharing. No? So, thank you for all your sharings. At least now we get to learn more on this is what happened to me when I was a kid. And let me try to do things differently when I become, when I become a parent in the future or a teacher. I have 45 seconds. Sabihin ko lang to. Sometimes we have a model of how the parenting style of our parents were, but let's just see it as a framework or a guide, but not necessarily to adopt it. To adopt it if you think it's not going to work in your own way, diba? So at least you get to reframe that framework now for the future, for you as a future teacher and a future parent, of course. So I think that's it. Thank you very much, everybody, for sharing. I hope you get to learn something new today and personal experiences. Of course, we're not gonna meet pa din on Friday. Kahit natapos niyo na yung e-book ninyo. We'll see. Yung 31 pala na. So, I'll just talk to leads na. See, yan. So, yun na nga. For those who don't have any concerns na, you may